Kumusta po sa lahat ng mga tagapakinig na muling nakabalik sa podcast na Kalusugan ng Matatanda? Ako po si Kyla, lubos akong natutuwa na makasama kayo. Doktora Ramon, ngayon po ay sama-sama nating alamin kung paano mapapanatiling malusog ang mga bato, lalo na kung paano babaan ang creatinine at mas mapoprotektahan ang mga bato sa pamamagitan ng teso magandang gawain tuwing umaga. Doktora, maaari po bang ibahagi sa lahat ang kahalagahan ng pag-aalaga sa mga bato mula sa maliliit na gawaing ito? Magandang araw po Kyla at sa lahat ng tagapakinig. Ang mga bato ay napakahalagang bahagi ng katawan. Ito ay gumaganap ng maraming mahahalagang tungkulin tulad ng pagsasala ng dugo, pagtatanggal ng dumi at pagbabalanse ng tubig. Kapag humihina ang tungkulin ng mga bato, lalo na kapag tumataas ang creatinine, ito ay isang babala na may malubhang problema sa kalusugan. Ang pagbuo ng magandang gawi tuwing umaga ay lubos na makakatulong sa pagprotekta at pagpapabuti ng kalusugan ng mga bato at makakatulong na ibaba ang antas ng creatinine sa ligtas na antas. Kaya po, ano nga ba ang tiyak na testen magandang gawain tuwing umaga na dapat nating gawin, Doktora? Mayroon po bang mga gawaing ginagawa natin araw-araw pero hindi natin alam na nakakasama sa mga bato? Oo nga, Kyla. May ilang gawin na akala natin ay walang masama, pero talagang nakakaapekto ng masama sa mga bato. Halimbawa, ang hindi pag-inom ng sapat na tubig o pag-inom sa maling oras ay karaniwang problema. Ang umaga ang pinakamahalagang oras para magdagdag ng tubig sa katawan pagkatapos ng mahabang gabi. Doktora, para magsimula ang araw ng malusog para sa mga bato, ano po ang unang dapat nating gawin pagkagising? Ang unang at pinakamahalagang gawain ay uminom ng isang basong maligamgam na tubig. Ito ay nakakatulong sa paglilinis ng katawan, pagpapasigla sa sistema ng panunaw at pagtulong sa mas mabisang pagtatanggal ng mga lason sa pamamagitan ng mga bato. Ang maligamgam na tubig ay mas madaling masipsip at hindi nakakagulat sa sistema ng panunaw. Elena, maligayang pagdating po sa programa. Po sa mga kababayan, tuwing umaga ay umiinom tayo ng gamot, sumusukat ng presyo ng dugo, at nag-iingat sa maraming bagay pero patuloy pa rin ang pagtaas ng creatinine at unti-unting humihina ang tungkulin ng mga bato taon-taon. Ang nakakalungkot ay maraming tao ang abala sa paghahanap ng mamahaling gamot para sa bato pero nakakalimutan ang kahalagahan ng umaga. Ito ang gintong panahon kung kailan talagang makakapaglabas ng lason ang mga bato pagkatapos ng mahabang gabi ng trabaho. Isang malakas na kape kapag walang laman ang sikmura, almusal na puro karne at itlog, o mabigat na ehersisyo agad ng 5 o 6 ng umaga. Lahat ng mga gawaing ito na akala natin ay mabuti para sa kalusugan ay talagang nagpapahirap sa mga bato mula pa sa simula ng araw. Samantala, sa pamamagitan lamang ng pagbabago sa maliliit na gawain tuwing umaga, mula sa pag-inom ng maligamgam na tubig, pagpili ng pagkain, magaan na ehersisyo, hanggang sa tamang pagsukat ng presyo ng dugo, ay makakabawas na natin ang pasanin sa mga bato at mapabagal ang pagtaas ng creatinine, lalo na sa mga matatanda. Ngayon tutulungan tayo ni Dr. Ramon na linawin ang mga gintong solusyon na ito, ang mga bagay na madalas nating nakakaligtaan. Kumusta Elena? Kumusta po sa lahat ng mga tagapakinig? Dire-diretso na po ako sa paksa na binanggit ni Elena. Ang dahilan kung bakit maaaring magpasya ang ilang gawi pagkagising sa kalusugan ng mga bato ay dahil ito ay direktang nauugnay sa kung paano natin tinatrato ang mga bato sa unang mga minuto pagkagising. Isipin ninyo ang katawan bilang isang lungsod, ang mga bato ay ang pabrika na nagpoproseso ng dumi sa dulo. Buong gabi, ang mga lumang selula, mga produktong metabolismo at mga lason ay napupunta sa mga bato para iproseso. Pagdating ng umaga, kung hindi tayo magbibigay ng sapat na tubig o hindi magbibigay ng magaan na kondisyon para sa mga bato kundi agad itong pinagtatrabahuhan ng malakas, ang sistema ay mabilis na mapupuno. Madalas kong nakikita ang mga karaniwang pagkakamali sa klinika. Halimbawa, may taong pagkagising pa lang ay umiinom na agad ng malakas na kape nang walang laman ang sikmura habang buong gabi ay halos walang tubig. O may taong walang iniinom na tubig ay diretso na sa parke para tumakbo o magbuhat ng timbang para maging malakas. At ang almusal ay puro karne, itlog, sausage at keso. Ang bahagyang pagkawala ng tubig pagkatapos ng gabi ay nagpapalapot sa dugo at lalong lumalapot pa. Ang maliliit na bato na kasing laki lang ng kamao ay kailangang magsala ng makapal na dugo imbes na malinaw na tubig. Ang resulta ay ang creatinine at iba pang dumi ay tahimik na naiipon hanggang sa magpa-check up na lang at magulat kung bakit mataas na ang bilang.
Upang maayos ang pinakakaraniwang pagkakamali na ito, ipapakilala ko ang unang solusyon. Pagkagising bago uminom ng kape, kumain ng almusal o mag-ehersisyo, uminom muna ng isang basong maligamgam na tubig sa tamang dami, hindi magmadali. Mukhang simple pero ito ay gintong gamot para sa mga bato. Bakit napakahalaga ng maligamgam na tubig tuwing umaga para sa mga bato? Isipin ang dugo natin bilang tubig na dumadaloy sa mahabang tubo at ang mga bato ay ang filter sa dulo. Buong gabi nawawala ng tubig ang katawan sa paghinga, balat at metabolismo. Dahil dito, lumiliit at lumalapot ang tubig sa tubo. Ang maligamgam na tubig tuwing umaga ay parang pagbubukas natin ng karagdagan. Kapag uminom ng maligamgam na tubig, mabilis itong masisipsip sa dugo. Bahagyang lalabnaw ang dugo, at ang mga bato ay makakatanggap ng mas madaling i-filter na daloy. Bababa rin ang presyon sa maliliit na ugat sa bato. Hindi na kailangang magtrabaho ng sobra ang filter. Sa kabaligtaran, kung hindi uminom ng tubig at uminom agad ng malakas na kape, hindi tayo nagdagdag ng tubig at nagiging sanhi pa ito ng pag-ihi ng madalas, mabilis na tibok ng puso at pagtaas ng presyon. O kung hindi uminom ng tubig at agad mag-ehersisyo ng mabigat, parang pinapagtrabaho natin ng buong lakas ang mga pabrika sa lungsod, na naglalabas ng mas maraming dumi, kasama ang mga produkto mula sa pagkasira ng kalamnan, na nagpapataas ng creatinine habang ang mga bato ay nasa kondisyon pa ng pagod. Araw-araw na ganito, tiyak na masisira ang filter. Kaya, ang isang basong maligamgam na tubig sa tamang paraan tuwing umaga ay paraan natin ng pagdidilig sa makina ng filter, paglilinis ng tubo, at pagpapasimula ng magaan bago ang mahabang araw. Ngayon, sasabihin ko ng mas tiyak para ma-apply ninyo agad bukas ng umaga. Para sa matatanda na may senyales na ng mahinang bato, ang tamang dami ay 250 hanggang 300 ml, katumbas ng isang punong baso. Para sa mga mas malusog pa at walang sakit sa puso o malubhang problema sa bato, maaring 300 hanggang 500 ml pero hatiin sa 2 beses na may pagitan ng ilang minuto. Mahalaga na huwag piliting uminom ng mabilis at marami sa isang beses dahil maaaring magdulot ito ng kabag, hirap sa paghinga, at pagkahilo na magiging sanhi upang huwag nang ituloy ang gawi. Tungkol sa temperatura, pinakamainam ang maligamgam na tubig na 35 hanggang 40 degrees, bahagyang mas mainit kaysa sa temperatura ng katawan. Ang masyadong mainit na tubig ay maaring makasira sa lining ng lalamunan at sikmura, lalo na sa may acid reflux o ulcer. Ang malamig na tubig, lalo na ang may yelo, ay maaring maging sanhi ng biglang pagkipot ng ugat, pagkahilo, sakit ng ulo, sakit ng tiyan, at ang mga bato ay kailangang mag-adjust ng mabilis. Isipin ang mainit na salamin na binuhusan ng malamig na tubig. Madaling mabasag. Gayon din ang mga ugat natin, lalo na ang maliliit sa bato, ay hindi gusto ng biglaang pagbabago sa temperatura. Ang paraan ng pag-inom ay mahalaga rin, hatiin sa maliliit na higop. Inumin ng dahan-dahan sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Ang bawat maliit na higop ay nagpapahintulot na unti-unting masipsip ang tubig sa dugo. Ang mga bato ay tumatanggap ng pantay, at ang puso ay hindi nagiging sobrang bigat. Maraming nagtatanong kung pwede bang maglagay ng lemon o pulot sa maligamgam na tubig. Sagot ko, pwede pero depende sa tao. Ang ilang manipis na hiwa ng lemon ay makakatulong na mabawasan ang panganib ng bato sa bato dahil sa citric acid, pero huwag masyadong maasim, lalo na sa may sakit sa sikmura. Kung nakakaramdam ng init sa tiyan o heartburn, balik na lang sa purong maligamgam na tubig. Ang pulot ay angkop sa hindi diabetic. Isang kutsarita ng pulot na inihalo ng mahina ay makakatulong na mas madaling inumin at mas mainit sa sikmura. Gayunpaman, sa mga may diabetes, pre-diabetes o mataas ang panganib, inirekomenda ko na purong maligamgam na tubig lang, walang asukal o pulot para hindi tumaas bigla ang blood sugar sa simula ng araw. Ang pinakamainam na oras para uminom ay pagkatapos magising ng bahagya, pwede kayong mag-ihi, maghugas ng mukha, magsipilyo, pagkatapos ay umupo sa tahimik na lugar at inumin ang tubig ayon sa nabanggit. Pagkatapos uminom, maghintay ng 15 hanggang 20 minuto bago kumain ng almusal, uminom ng gamot sa presyon o kape kung gusto pa rin. Sa ganitong paraan, ang mga bato ay may sapat na tubig upang gumana at ang dugo ay hindi na masyadong malapot. Ang pag-inom ng gamot o kape pagkatapos ay hindi na masyadong nakakagulat sa sistema ng puso at bato. Isa pang mahalagang tanong, kung may sakit na sa puso, malubhang problema sa bato, at masyadong namamaga, kailangan bang i-adjust ang basong tubig tuwing umaga? Oo, at dapat gawin ng maingat.
Sa ganitong kaso, ang doktor ay karaniwang nagbibigay ng tiyak na kabuuang dami ng tubig sa isang araw. Ang maligamgam na tubig tuwing umaga ay mahalaga pa rin, pero ang dami ay dapat isama sa kabuuang allowance. Halimbawa, kung 1,000 ml lang ang pinapayagang tubig sa 24 oras, maaaring 250-300 ml water para sa umaga at ang natitira ay ipamahagi sa buong araw. Huwag dagdagan ng sarili. Isipin ang katawan bilang tangke na halos puno na. Hindi pwedeng magbuhos ng basta-basta, kailangan kalkulahin ang bawat patak. Sa madaling salita, ang unang grupo ng solusyon ay ang pag-inom ng isang basong maligamgam na tubig sa tamang paraan at oras bilang ritual sa simula ng araw. Madaling tandaan, tuwing umaga uminom ng isang basong maligamgam na tubig sa tamang dami, dahan-dahan, bago kape, bago almusal, bago mag-ehersisyo. Ang mekanismo ay madaling matandaan sa pamamagitan ng larawan, dugo bilang tubig, bato bilang filter, at maligamgam na tubig bilang pagbubukas ng malinis na balbula. Ang paraan naman ay parang pagdidilig ng halaman ng dahan-dahan at pantay upang mapahinga ang mga bato pagkatapos ng gabing trabaho. Elena. Doktora, napakakumbinsi ng paliwanag ninyo tungkol sa maligamgam na tubig tuwing umaga. Pero totoo, maraming tagapakinig ang iisipin na simpleng pag-inom lang ng tubig ay masyadong basic. Buong araw pa naman ay maraming bagay na nakaaapekto sa bato mula sa ehersisyo, almusal, kape, hanggang sa mga suplemento. Kaya kung titingnan ng mas malalim sa modernong medisina kasama ang tradisyonal na gamot, gaano kahalaga ang umaga para sa mga bato? At bukod sa maligamgam na tubig, ano pa ang... Pero para mapanatiling malusog ang bato sa mahabang panahon, siguro ay kailangan pa ng higit pa rito? Tama po ba? Maaari po bang magbahagi pa ng iba pang mandirigma para sa bato tuwing umaga? Oo nga, Kyla. Para madaling ma-imagine, gusto kong tayo ay magbuo ng larawan sa isip tungkol sa katawan bilang isang sistema ng irigasyon. Ang ating mga bato ay parang malaking reservoir, parehong dam at water treatment plant. Ang malinis na tubig mula rito ay dumadaloy sa buong katawan sa pamamagitan ng mga ugat. Ang atay, bituka, baga at puso ay parang mga istasyon sa tabi ng ilog. Tuwing umaga, kailangan ng sistema na magsimula ng maayos. Kung biglang bubuksan ang balbula, kulang sa tubig, at may maruming tubig at sobrang presyon, tiyak na may masisira sa dike. Sa modernong medisina, ang talamak na sakit sa bato ay madalas dahil sa tatlong pangunahing presyon. Mataas na presyon ng dugo na parang tubig na dumadagsa sa dam, diabetes na nagpapalapot ng dingding ng dam, at hindi balansing pamumuhay na nagpapalapot ng dugo at nagdaragdag ng dumi. Sa tradisyonal na gamot, ang bato ay pinagmumula ng tubig at essence na nagpapalusog sa buto. Ang bato ay natatakot sa labis na trabaho, biglang lamig, at kakulangan sa pahinga. Tuwing umaga, tumataas ang yang energy. Kung kulang sa tubig at sobrang trabaho, dagdag pa ang mga stimulant tulad ng malakas na kape, ang enerhiya ng bato ay mababawasan. Napakaganda ng paglalarawan, doktora. Kaya imbes na tubig lang, kailangan natin ng buong koponan ng mandirigma upang protektahan ang dike ng bato at buong sistema. Maaari po bang ipakilala ang koponang ito? Siyempre, Kyla. Ang unang mandirigma sa mahalagang grupo ng solusyon ay ang magaan na ehersisyo tuwing umaga. Imbes na mabigat na ehersisyo, pagkagising ay mas mainam ang mabagal na lakad, qigong, tai chi o stretching sa loob ng 15 na 20 minuto. Sa larawan ng irigasyon, ito ay parang pagbubukas ng maliliit na kanal upang ang tubig ay dumaloy ng maayos, walang bara, walang putik. Gayun din sa dugo. Ang magaan na galaw ay nagpapabilis ng kaunti sa tibok ng puso. Pinapanatili ang presyon sa normal, pinapahusay ang sirkulasyon, at ang mga bato ay nakakatanggap ng pantay na daloy ng dugo. Sa kabaligtaran, ang biglaang mabigat na ehersisyo ay parang pagbubukas ng lahat ng gate, nagdudulot ng mataas na presyon sa dike at kanal. Madaling gawin. Pagkatapos uminom ng maligamgam na tubig, maglaan ng 15 to 20 minuto para maglakad ng mabagal sa bahay, iikot ang leeg, balikat, baywang, tuhod, at huminga ng malalim. Pwede ring tai chi o magaan na qigong. Ang prinsipyo ay dapat normal pa rin ang usapan habang nag-eehersisyo, hindi hingal o mabilis ang tibok ng puso. Kung gustong magmabigat, gawin sa hapon o gabi kapag may sapat na tubig at mainit na ang katawan. Ang magaan na ehersisyo tuwing umaga ay madaling gawin at maraming benepisyo. Ano naman po ang susunod na mandirigma?
Ang pangalawang mandirigma ay ang sikat ng araw tuwing umaga. Dator 20 minutong banayad na sikat ng araw sa pagitan ng 7:30 ng umaga depende sa lugar. Ang sikat ng araw ay parang enerhiya ng araw para sa sistema ng irigasyon. Pinapanatili ang sirkulasyon at pinatutuyo ang mga basa na bahagi. Nakakatulong ito sa paggawa ng vitamin D, pagsipsip ng calcium, at pagpapalakas ng buto. Sa tradisyonal na gamot, pinapainit nito ang buto at litid. Ang bato na namamahala sa buto ay nakikinabang din. Kapag mahina ang bato, nahihirapan ang katawan sa balanse ng calcium at phosphorus, kaya kinukuha sa buto na nagiging sanhi ng osteoporosis at pananakit. Kaya ang pagtanggap ng sikat ng araw tuwing umaga ay nakakatulong na hindi maging malamig at masira ang dike at kanal. Ang paraan, pagkatapos uminom ng tubig at magaan na ehersisyo, pumunta sa balkonahe o hardin para ibabad ang braso at binti sa banayad na sikat ng araw sa loob ng 10 to 50 minuto. Huwag masyadong matagal hanggang mainit na o pawisan. Para sa sensitibong balat, magsuot ng sombrero at takpan ang mukha, i-expose lang ang braso at binti. Iwasan ang tanghaling tapat na sikat. Napakaganda talaga ng epekto ng sikat ng araw tuwing umaga. Nagpapaganda ng balat, nagpapalakas ng buto, at mabuti pa sa bato. Ano naman po ang almusal? Ito ang pangatlong mandirigma. Almusal na kaibigan ng bato. Dapat bawasan ang hayop na protina at asin sa almusal. Unahin ang whole grains, kamote, gulay, plant-based milk, at hindi masyadong processed na pagkain. Sa sistema ng irigasyon, ang matatabang pagkain, maraming asin, at processed food ay parang pagbubuhos ng putik at kemikal sa ilog na nagpapahirap sa filter na bato. Ang almusal na sausage, ham, instant noodles, keso, at masyadong maalat ay parang araw-araw na pagtatapon ng basura sa ilog. Sa modernong medisina, ang sobrang hayop na protina ay naglalabas ng maraming urea, creatinine, at uric acid. Ang paraan ay ipamahagi ang protina sa buong araw, huwag lahat sa umaga. Ang almusal ay maaaring oatmeal na may plant milk, mani, o kamote na may nilagang itlog, gulay, at prutas. Mahalaga ang paglimita sa sausage, bacon, ham, instant noodles, at masyadong maalat na pagkain. Susunod, pag-usapan natin ang kape tuwing umaga. Ang pang-apat na mandirigma ay ang matalinong pamamahala sa kape tuwing umaga. Huwag uminom kapag walang laman ang sikmura at huwag palitan ang tubig ng kape. Kung iinom, gawin pagkatapos ng almusal at pagkatapos uminom ng tubig. Sa sistema ng irigasyon, ang kape ay parang utos na bilis-bilisan ang makina. Ang tamang paraan, unahin ang tubig at magaan na almusal bago kape. Pumili ng hindi masyadong malakas. Inumin ng dahan-dahan. Ang may sakit sa puso, presyon, salamat sa detalyadong pagbabahagi ni Dr. Ramon. Mayroon pa po bang iba pang mahahalagang paalala para sa pang-araw-araw na pag-aalaga sa bato? Kumusta po sa lahat ng mga tagapakinig na muling nakabalik sa podcast na Kalusugan Araw-Araw? Doktor, noong nakaraang episode ay napag-usapan na natin ang paglilinis at pagbubukas ng mga kanal para sa mga bato tuwing umaga. Ngayon naman po ay ipagpapatuloy natin sa iba pang mahahalagang mandirigma upang mas maprotektahan ng buo ang kalusugan ng mga bato. Opo. At ang pang-anim na mandirigma na dapat nating bigyang pansin, doktora, ay ang tamang pag-uugali natin sa mga food supplement at gamot na pampalakas, lalo na ang mga gamot para sa bato at atay na madalas ininom tuwing umaga. Tama po iyan, Kyla. Ang pangalan ng solusyon para sa mandirigmang ito ay gamitin lamang ang food supplement kapag may malinaw na indikasyon, kapag lubos nating nauunawaan ang mga sangkap nito, at higit sa lahat kung ito ay angkop sa kalagayan ng ating mga bato. Isipin ang sistema ng bato bilang isang komplikadong irigasyon. Anumang gamot, bitamina o halamang gamot na inilalagay natin sa katawan ay parang nagbubuhos tayo ng karagdagang kemikal sa ilog. May mga kemikal na nakakatulong sa paglilinis ng tubig, ngunit mayroon ding mga nagpapadumi at nagdudulot ng bara sa paglipas ng panahon. Maraming gamot na pampalakas ng bato at atay na binibili natin ng walang reseta ay maaaring naglalaman ng mataas na potassium, phosphorus, o kahit heavy metals. Kapag naipon ito, ang ating mga bato mismo ang siyang magdurusa. Kahit sa pananaw ng oriental na gamot, ang tunay na halamang gamot ay maaaring maging mabuting kaibigan ng bato upang mapalakas ang ki at yen. Ngunit ang tunay na oriental medicine ay hindi kailanman hinihikayat ang basta-bastang pag-inom. Kaya sa halip na uminom tuwing umaga ng 3 o 4 na uri ng supplement para sa atay, bato at joints,
Ang pinakamainam ay dalhin ang listahan ng mga produkto sa inyong doktor o isang maaasahang oriental doctor upang tanungin batay sa resulta ng inyong kidney function test kung dapat gamitin gaano katagal at sa anong oras ng araw. Napakahalaga po ng payong ito, doktora. Hindi tayo dapat basta-basta. Ano naman po ang pangpitong mandirigma? Ang pangpitong mandirigma, Kyla, ay ang pagsubaybay sa blood pressure at blood sugar kapag gutom tuwing umaga at mas malalim pa rito, ang sapat na tulog sa nakaraang gabi. Ang pangalan ng solusyon dito ay tuwing umaga bago kumain, ang mga may mataas na blood pressure, diabetes o mataas ang panganib ay dapat sumukat ng presyo ng dugo at blood sugar ayon sa tamang pamamaraan. Ito ay nakakatulong upang agad nating makita kung may abnormal na pagtaas ng tubig. Sa larawan ng irigasyon, ang mataas na blood pressure ay parang tumataas na level ng tubig sa dike. Ang mataas na blood sugar ay parang tubig na may halong asukal, malapot at madaling dumikit sa dingding ng dike, nagpapalapot at nagiging sanhi ng pagkabasag. Kung tayo bilang tagapamahala ng dike ay araw-araw na sumusuri sa metro ng tubig, napakaganda at madaling maintindihan ng kabuuang larawan tungkol sa pangangalaga sa bato araw-araw. Maraming salamat po Dr. Ramon sa mga detalyado at kapaki-pakinabang na impormasyon. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, ipagpapatuloy natin ang paglalakbay sa kalusugan sa susunod na mga episode. Doktor, sa mga impormasyong ito, marami sigurong tagapakinig ang nagtatanong kung paano ito isasabuhay. Maaari po bang magbigay ng sample na schedule na parang gabay? Kumusta, Kyla? Siyempre, ngayon ay hindi na ako magsasabi ng pangkalahatan. Bibigyan ko kayo ng tiyak na morning routine para sa matatanda, may panganib, o may problema na sa bato. Pwedeng i-adjust ang oras ayon sa inyong schedule, pero importante ang pagkakasunod-sunod. Tinatawag ko itong umaga para protektahan ang dike ng bato. Mga 6:15 ng umaga, pagkagising, dahan-dahang umupo muna, huwag basta-basta bumangon. Una ay maghihi, maghugas ng mukha, at magsipilyo ng mahinahon. Ito ay parang pagsusuri sa dike kung may abnormal na pagkahilo o pagod. Mula 6:10 hanggang 6:20, umupo sa upuan o sa gilid ng kama at simulan ang ritual ng pagbubukas ng balbula. Uminom ng 250-300 ml maligamgam na tubig. Hatiin sa maliliit na higop sa loob ng 5 minuto. Kung okay ang sikmura, pwede magdagdag ng 1 2 manipis na hiwa ng lemon. Mula 6:20 hanggang 6:40, magaan na ehersisyo. Maglakad ng mabagal sa loob ng bahay. Iikot ang mga joints, mag-stretch ng mahinahon. Dapat mainit ang katawan pero hindi hingal. Mula 6:40 hanggang 7 nawanens, tumanggap ng sikat ng araw. Ilabas ang braso at binti sa balkonahe o hardin sa loob ng 10-15 minuto. Mula 7 hanggang 7:30, almusal na kaibigan ng bato. Oatmeal, kamote, whole grain bread na may gulay, nilagang itlog. Uminom ng gamot pagkatapos kumain. Kung gusto pa rin ng kape, gawin ito pagkatapos ng almusal, 7:30 oat ram, maliit na tasa, hindi masyadong malakas. Bago kumain, mga 6:40, sukatin ang blood pressure at blood sugar kung may hypertension o diabetes, at itala sa maliit na notebook. Ang pinakamahalagang tandaan, dahan-dahang bumangon, tubig muna, magaan na galaw, sikat ng araw, malusog na almusal, gamot at kape pagkatapos kumain, at regular na pagsukat. Kung magpursige kayo sa loob ng ilang linggo, mararamdaman ninyo na mas matatag na ang inyong mga bato. Doktor, malapit na matapos ang programa. Sa ngalan ng mga tagapakinig, pakiusap po ng isang pangwakas na payo. Ang 3 pinakamahalagang susi. Kung pagsasama-samahin ko, Kyla, ito ang 3 gintong susi. Isang basong maligamgam na tubig tuwing umaga. Ang pinakamahalagang unang hakbang. Ang buong koponan ng mandirigma tuwing umaga. Magaan na ehersisyo, sikat ng araw, almusal na mabuti sa bato, tamang kape, at pag-iwas sa creatine at hindi kilalang supplement. Sukatin ang blood pressure at blood sugar, at siguraduhing sapat ang tulog sa nakaraang gabi. Ang pag-aalaga sa bato ay hindi tungkol sa isang gamot o isang check-up lamang. Ito ay araw-araw na pagtrato sa ating sarili nang may pagmamahal tuwing umaga. Sa bawat pagpiling uminom ng tubig, maglakad ng mahinahon, o kumain ng malusog, sinasabi natin sa ating katawan, pinahahalagahan kita. Gusto kong mabuhay ng matagal at malusog. Magsimula na lang tayo bukas ng umaga sa maliliit ngunit siguradong hakbang. Maraming salamat po Dr. Ramon sa lahat ng detalyado at nakakapagbigay inspirasyong payo.
Naway magkaroon po kayo ng magandang gabi at masigla tayong lahat bukas ng umaga.